Usong-uso na ho ngayon yung AI o yung artificial intelligence sa mga marami na hong aspeto ng o sa marami na hong larangan. Yan ho ay nag-umpisa sa mga pagsasagawa ng pagkakaroon ng mga robotics sa iba't ibang mga industriya, yung mga factory robot na nagtatrabaho ngayon, and that is also part of artificial intelligence. Kung saan ho yung kaalaman ng tao isinasalin ho sa mga makina. At gumagawa ito ng ito na nagtatrabaho at nababawasan yung mismong workforce ng tao. Malaki yung epekto nito sa industriya, lalo na sa manufacturing industry. Kaya lang dyan lang nga kaya ang epekto nitong AI ho na ito. Yan ho ang ating pag-uusapan ngayon. Nasa linya ho ng ating komunikasyon ang ating pong kaibigan, kung tawagin ho namin, at kilala bilang Voice Master. Walang iba ko hindi si Direk Pocholo Choi Gonzales. Direk Choi, good morning! Hello, great day, Sir Ronnie. Good morning. Magandang araw sa inyong lahat at salamat sa inyong pagbibigay ng panahon at oras sa akin para makasama kayo ngayong araw na ito. Gandang lalaki pa rin, di pa rin nagbabago. Andiyan ka pa rin sa dating studio, no? Yes, sir. At sobrang nakakatuwa dahil ito na yung panahon na talagang matagal na natin ding hinihintay na makita yung mga pinapangarap natin at lalo-lalo na karamihan ng mga broadcaster, dubber ngayon sa atin nanggaling. Oo nga. No? Dito nagsimula sa Creative Voices, sa VoiceWorks, na kung saan 20 years na ngayon, sir, yung ating programa. Galing. Congratulations. Pero teka muna, sa larangan ng sa voice industry, ano bang may tuturing natin dyan? Voice over industry or voice talent industry? Alin sa dalawa ang mas tama? Kasi ay talamak na ang artificial intelligence ngayon. Yes. And one time, kasi tayo kahit papano ay nakakaraket ng konti sa voice over works or jobs. Meron tayong sinusubaybayan na isang channel sa YouTube, si Gab, yung Gift of Gav. Isa rin itong voice over practitioner abroad. Nabanggit niya one time, mukhang magkakaproblema tayo. Kasi when we do the voiceover, lalo na pag-edited, tinatanggal natin yung mga hinga-hinga, tinatanggal natin yung mga unwanted sounds, hindi ba? Yes. Ang sabi nga niya, mukhang ibabalik natin yung breath, yung inhale and exhale sa mga voiceover ngayon. Kasi to differentiate yung AI nakalaban natin ngayon at saka itong totoong tao. Kasi yung AI walang hinga-hinga di ba? Diretso parang kaya lang anong epekto nito sa panig ng industriya? Sige, actually bago tayo pumunta diyan, gusto ko munang bigyan ng kumbaga idea yung ating mga tagapakinig at tagapanood. Ano ba talaga ang AI? Kalaban ba to o kakampi? Sabi niyo nga kalaban. Depende kung sino at paano mo tinitignan, no? Sir Ronnie. Kasi para sa akin ang AI ito po ay tumutukoy sa kakayahan ng isang machine or makina or computer systems na para po magsagawa ng mga gawain na karaniwan pong nangangailangan ng talino ng tao. Tulad ng learning, no, yung pagkatuto, pangunawa at paggawa ng desisyon. Ang pinaka naapektuhan po kasi dito sa AI ngayon ay yung mga repetitive jobs. So paulit-ulit nating ginagawa. No, katulad ng voice-over, nabanggit nyo nga kanina. Pero at least mamaya, ipapaliwanag ko, ano bang kaibahan ng human touch sa high-tech, sa high-touch, no? Kasi alam nyo po, dito sa ngayon 2025, 90% of content sa internet will be AI-generated. So, anong ibig nating sabihin dyan? Hindi na, babaga, katulad ngayon, may mga avatar na. Katulad ko, mayroon akong avatar. Imbes na mag-record ako ng video ko na paulit-ulit ko naman ginagawa, AI na yung gagawa. Pero ako pa rin siya. Content ko pa rin siya, idea ko pa rin siya. So, kasi ayon po sa pag-aaral, no, 76% ng mga Pilipino ang naniniwalang malaki po magiging epekto ng AI sa kanilang trabaho sa hinaharap. Kasi 84% po handang, pag-usapan po ito. Pero bukod dito, 55% ng mga manggagawa
sa kasalukuyan ay gumagamit na po ng AI. Yon. So, ibig sabihin, may majority na ay marami gumagamit na po, ng AI. lalo-lalo yung mga kabataan. Are you referring in our industry, in the videos, in the yes, in actually, production karamihan po industry? dyan. Yes, sir. Kasi mostly itong AI ay nagsisilbing direct parang to many it is really a threat, lalo na Yes, sa ibang totoo po industriya. Ihiwalay muna natin yung industriya ang kinaroroonan natin, yes, sir. Pero sa Opo, ibang tama. industriya, it is a threat. Yes, sir. Kalaban talaga ito dahil Kalaban yan, lalong-lalo na ng BPO, no? Yung Business Processing Outsourcing. Yung Kasi po, ang BPO industry, isa sa pangunahing pinagmumulan po yan ng kita ng Pilipinas. At ito po ay maapektuhan, hindi lang posibleng apektado na talaga sila ng AI. Kasi meron na Correct. po mga chatbots, mga virtual assistant na maaaring palitan po yung traditional na gawain ng mga empleyado. Pero inaasahan pong lalaki pa rin po ang industriya ng 7% no sa 2024, no? Kasi malaki talaga ang kinikita ng Pilipinas sa BPO. Opo. BPO Ayon po industry. sa mga leader po ng industriya, hindi po papalitan ng AI kasi ang mga manggagawa. Pero madadagdagan yung technical aspect po ng trabaho tulad ng IT support, cybersecurity, data analysis, at AI development. So Isa rin yung po sa yung mga part na yon ay tao ang gagawa. Yes, of course. Hindi na, halimbawa, yung pagluluto, pwede mo magluto ang AI, Hoy, di ba? meron na sa China. Pero hindi rin, paano malalasahan yun? Iba pa rin yung human touch, sabi nga. Totoo Pero yun, totoo. marami pong maapektuhan talaga tong AI na to, lalong-lalo na sa industriya po ng creatives, no? Kasi ang pinaka-apektado dyan, yung mga graphic designer, video editor, no? Oo. Mga, lalo-lalo na sa voice industry, no? Pag-usapan natin yan dahil ako, 30 years ko nang ginagawa to mula pa Yan yung buhay natin Boses Oo, Boses mula sa pa puhunan. analog Oo. hanggang sa digital, hanggang sa AI, no? Ito lang po ang comparison ko dyan Bakit ba marami natatakot? Una-una, ano ba yung alam nilang gawin? Mag-voice over lang ba? O may iba kang skill, no? Na alam. Ang AI, hindi siya kalaban, hindi rin siya kakampi. Pero depende sa gumagamit nito. So, isa sa mga tinuturo ko, lalo-lalo na sa Certified Voice Artist Program, wag mo lang tignan yung boses mo para pagkakitaan. Tignan mo to at gamitin mo to para makatulong sa iba. Kasi our voice is a gift from God and it's how we use it. That's our gift back to God. No? At ang isa sa mga pinaka-apektado talaga dito yung advertising. No? Kasi una-una, sino ba pinaka-apektado at na-affect na ngayon ng very realistic AI voice sa broadcasting at advertising, ang mga voice talent. Voice talent. Kasi kung manunood ka ng TikTok, manunood ka ng Instagram, manunood ka ng YouTube, kung mapapansin nyo, may isang boses ka dyan na parang familiar sa English, sa Kasi Tagalog. yung host ng Got Talent, di ba? Yun ang laging ginagamit na boses Yung kalbo basta si ang pangalan niya sa Adam, no? sa Adam. Yes, oo. Pero bakit kamo siya ang ginagamit? Kasi Bakit? dito sa professional na larangan ng voice acting, ang isa sa pinaka-apektado po ito sa pagsibol ng realistic AI, no? Sa kakayahan po kasi ng AI na gayahin ng tono, timbre, emosyon ng boses ng tao, nagkakaroon po ng mas mura, mas mabilis na alternatibo po sa traditional na voice-over services. Pero bagamat mabawasan po ang demand para sa ilang proyekto, nananatili po itong pangangailangan pa rin ng human voice sa mga proyekto, lalo-lalo na yung malalim na emotional na koneksyon at malikhaing interpretasyon, no? Tama yun. Katulad niyan, yung hindi kasi nagdadrama ang AI, hindi rin Wala siyang puso. Sabi nga Yes. ni Ma'am Lucy, si Tita Lucy, kilala mo naman siguro. of course, Lucy Quinto. si Tita Ang Lucy. isa sa mga mentor natin yan. Oo. Kailangan may puso. Yes. Hindi pwedeng sasabayan mo lang, magli-lip sync ka lang, tapos bibitawan mo yung dialogue mo. Tama po yan. Gagayahin mo yung ambience, pero yung puso, Yes. pag wala, hindi rin Totoo. Hindi bagay. Pero ito po ang ano natin, no? Isa sa mga maapektuhan yung ating industriya, yung broadcast media. Ang mga radio at TV networks po ay makikinabang po ng husto po sa production ng AI. Kung mayroon kayong napapanood sa international, kuwari may mga translations, imbis na mag-hire sila ng voice talent,
AI voice na yung nagtatranslate. Kunwari, from Chinese, bigla may English na, hindi na lang subtitle, kundi boses May na boses rin. na rin. O, kasi, yan. Halimbawa po ng paggawa, yung mga news bulletin, promos, jingles, at mas nagiging automated na ito, no, sir, no? Maaaring mawala ng trabaho ang ilang broadcaster. Yun yung nakakatakot dito. Pero lalo-lalo sa mga kumpanyang gumagamit ng AI-generated newscaster. Meron na po sa ibang bansa, ginagamit na po nila yung ganyang mga AI newscaster. Anong itsura nito mga broadcaster na to? Mukhang tao pa ba ito? Kasi sa ngayon, di ba ga? Kasi hindi mo naman pwedeng gayahin yung, halimbawa, yung mukha natin, Yes. gagawin, hindi mo pwedeng gayahin yun. Ay, teka muna, bakit kukuha pa kayo ng AI? Andito naman ako. Actually, hindi demanda ko pati marami na sa ibang bansa ang gumagawa. Kasi pagdating sa teknolohiya, nauuna talaga sila eh. Tayo, medyo late tayong mag-adapt. Pero yun nga yung sinasabi ko, either you take it negatively or positively, nasa sayo po yan. Para yung typewriter o compared with laptop. So anong gusto mo? Dahil nasanay ka ba sa typewriter, magta-type ka na lang o open ka for changes or open ka sa new technology, no? Kung paano mo aaralin yan. Isa sa pinakamaapektuhan po nito, Sir Ronnie, no, yung mga advertising agency. Kasi instead na dumaan yung mga company sa mga agency, sila na yung mismong gagawa. Kasi may gumagawa na yan dito sa atin, sir. Although locally, ano ha? Yes, yung sir. mga, tag dito, yung mga herbal. Yes, oo. At tapos masakit pa nun, fake pa yung mga video. Ayun. Yan tawag yung doon? nakikita Deep fake. natin. Oo, yan ang masakit doon. So, ginagamit na ito sa panloloko, no, yung iba. Pero sabi ko nga, nasa sa iyan. It On how just you use reflects it. who you are. Kung mabuting tao ka, sa mabuti mo siya gagamitin. Kung masamang tao ka, sa masama mo siya gagamitin. Kasi, sa mga ad agency ngayon, dahil sa sobrang mahal nila, ngayon, ang pinaka kilala at gamit na AI ay ang ChatGPT, ano. Pero isa lang siya sa mga large language model na ginagamit ng mga tao. So isa din sa mga maapektuhan yung mga small business at mga content creator, no. Malaki po kasi ang nagiging benepisyo ng AI voice sa mga maliliit na negosyo kasi nga yung mga hindi kaya magbayad ng mga talent fee, lalo-lalo na yung mga voice talent na mga may pangalan at mahal daw. Lalo na yung voice talent ni Voice Master. Magkano lang pagka pag boses mo. Hindi bababa ng mga kung magkano yan. Hindi ba? So, noon po yun, malaki talaga ang kita sa voice acting or sa advertising. Pero sa ngayon, dahil marami nang dumami na, dahil sa akin, dahil nga nagwo-workshop ako, I created yung mga bagong talent. Siyempre nagkaroon na rin ng competition, no? Correct. Even sa mga veterano. At hindi natin naman maiwasan yan dahil kailangan naman talagang magbukas tayo ng oportunidad sa mga baguhan. So, at isa sa pinakamaapektuhan nito yung mga kumpanya ng voice over studios, which is part na po kami no? Kasi 20 years na ang Creative Voices ngayon taon, 2025, 2005 kami pinanganak. Pero, kami rin ang nauuna lagi sa pagbabago. Kaya nga, yung mga traditional voice talent or voice over studios, napipressure po yan mag-adapt sa AI voice technology, no? Sa halip po na mawala po sa industriya mga kumpanyang ito, yan nga po, katulad ng Creative Voices, nag-i-innovate po kami para nagsasama ng AI voice sa aming mga services. No? For example, dubbing, instead na, halimbawa, meron kaming isang talent na hindi available or wala kaming mahanap, pwede kaming gumamit ng AI voice na speech-to-speech na tinatawag. No? So hindi na namin kailangan na magpa-audition, kami na mismo yung gagawa. Sa pamamagitan po kasi nito, nagagawa naming maging bahagi po ng digital transformation habang nananatili po yung quality ng human voice, no? Para po mas mapanatili pa rin yung tao doon sa ginagawa namin. Katulad ngayon, napakaraming mga animation. Hindi naman pwedeng umarte yung ano, pero again, it is a tool, no? Hindi to tao, wala tong emosyon, walang attitude problem, hindi mo pera. So para siyang baril, no? Nasa sayo kung gamitin mo to sa pagprotekta o sa pang-hold up, bahala ka. But Nasa sayo pa rin yan. For example, tagalizing a movie, or a novela na usong-uso sa atin ngayon, di ba? Yung tinatagalize natin yung mga anime. Yes. So mga galing abroad, mostly galing Japan, di ba? Marami sir. dyan sa Japan, mga animation, di ba?
paano yun pag nag-AI na tayo in the industry, wala na yung feeling of excitement. Actually, again, hindi natin pwedeng sabihin kalaban. Maaaring pwede mong magamit. Okay. Hindi rin kakampi. Kasi pag sinabi mong kakampi, tao yun. Ah, Hindi naman tao ang AI. AI is a tool and also an agent. So, nasa sayo na kung saan mo siya gagamitin. okay. No? Hindi mo siya pwedeng kalabanin kasi available na siya ngayon. At kung isa kang voice talent, dapat mag-reskill ka and mag-upskill ka using AI. Kasi kung galit ka sa AI, you're against AI, huwag kang gumamit ng ChatGPT, huwag kang gumamit ng anything That is related with merong AI. AI. Like, cellphone mo, may AI yan eh. Tama. YouTube, Facebook, lahat yan AI. Lahat po ng ginagawa natin. Artificial intelligence. 1956 pa po ang artificial intelligence. The fact na- Nauna pa yan sa mga cellphone. The fact na merong voice-to-text na feature ang cellphone, o kaya text-to-voice, that's AI. Tama po. At that's AI. na marami po nakikinabang dito. Pero, So kung pang sariling interest mo lang ang iniisip mo, talaga maapektuhan ka. Lalo-lalo na kung boses lang din yung puhunan mo at wala ka ng ibang alam kundi magboses. So, in the you can use industry, it. yes sir. Sorry to cut you, but in the industry, how would you suggest? Lalo ngayon, let's face the fact na marami ngayon we're coming into an election Yes. time, Opo, sir. At lahat tayo ay pumipili ng mga gustong magsisilbi daw sa atin. And this is a fact na kasama na rin nga sa pinag-uusapan ngayon dahil una ay baka magamit yung AI during the campaign, which is hindi ko maalala kung pinapayagan ba ito or mataas yung restrictions or regulations na pinatutupad ng COMELEC in relation to this. Now, how would you suggest, for example, given a chance na makausap natin itong mga humaharap sa atin at tumihingi ng ating boto, to protect us against AI as a threat and to support us for AI as a tool? Parang ganon. So, Actually, what suggestion do you see? malaki po ang talagang magiging responsibility ng gobyerno, no? Kasi dito, medyo nahuhuli na tayo kasi user lang po ang Pilipinas. Hindi po tayo creator ng artificial intelligence. So parang kotse yan na hindi tayo ang nag-iimbento, hindi tayo nagmamanufacture. Tayo lang yung gumagamit. So dapat mag-invest yung gobyerno sa digital infrastructure para magpatupad ng sa educational system about AI, no? At magbigay ng suporta sa mga manggagawang maapektuhan. Kasi we cannot go against reality and technology. 'Di ba? So ito naman pagdating sa election, you gonna hear 90% na mga jingle. Like ako, apektado ako diyan sa Ronnie, no? Kasi isa ako sa top mga gumagawa ng jingle, kaya pag election lagi akong ini-interview tungkol sa jingle making, paano ba gumawa ng jingle. So apektado ako, pero at the same time nagagamit ko siya para ibigay na lang. Hindi na ako kumikita dito, pero dahil sa mga kaibigan ko yung mga tumatakbo, sige ka ako, I will just create a jingle for you for this coming election. So ngayon instead na yung oras ko ginagamit ko para mag-compose, mag-isip, AI na yung gagawa sa akin. Kaya lang, naapektuhan din dito. Siyempre, yung kita talaga. So, ngayon, paano mo Economic gagamitin side, yung AI para kumita ka din? Ngayon, either ikaw bilang isang jingle maker, alam ko naman, na 100% AI na rin yung ginagamit nila. Kasi isang dinig ko lang sa isang tugtog, alam ko AI na. Kasi syempre, kami rin isa sa mga nag-develop nito. So, yan ang isa sa mga maririnig nating election. Kasi nakakarinig na rin ako ng commercial na AI sa radyo sa radyo. Lalong-lalo na sa internet, sa YouTube, TikTok, Instagram, or sa... Puro sa ADAM na nga naririnig. Alam mo yung iba-iba. Paulit-ulit na lang sila. So, sabi ko, ngayon, paano tayo kikilos? Hindi naman natin pwedeng habulin na, oy, bawal yan, wag kayong gumamit ng AI. Kasi ang tatanggap naman yan yung mga listener, wala naman silang pakialam kung voice talent o kung sino yung nagboses dyan. Ang mahalaga, na i-inform sila. Ang mahalaga, naririnig nila yung gusto nilang marinig.
Oo, So, it doesn't matter kung anong medium yung ginamit mo or anong technology yan or Basta't totoong narinig tao nila. yan o hindi. Basta Kasi tulad narinig nila ko- yung gusto mo yung sabihin, okay Yes, na yun. sir. Oo. Tulad ko, yung may audiobook ako. Instead na, ano kaya, ginawa kong audiobook, boses ko. Ngayon, yung mga next audiobook ko, dahil may AI voice na ako, kasi sir, ako po ang number 1 AI voice din. Sabi ko, kumbaga, I make myself obsolete so that I recreate myself into something better and new using the new technology. So, ikaw So, pa ako- rin yun. Yes, ako pa rin yun. Ikaw pa rin yun. So mas nagmamahal ngayon ang human voice ko kaysa sa AI voice ko. Ngayon kung may kliyente na gustong gumamit ng boses ko, ay mas mahal siya kumpara dati. Oo. Kasi sige kung gusto mo gamitin mo lang yung AI voice ko, mas makakamura ka. Eh gusto ko yung ikaw ay ibang usapan 'yan. So that makes me more valuable than my old self. Correct. Kasi Then nakikita nila doon nila nakikita yung wala ka di ba? Pag Yes, sir. yun. Yung human touch kasi ang nagmamahal. Ang human touch ang mas may value at may kumbaga may halaga kaysa sa AI voice mo. Kasi ang AI voice anyone can just use it. Anyone can just type and then sa isang automatic. pitik lang, pwede nilang magamit yan. Yes. Pero may gusto silang tono na hindi magawa ng AI. Siyempre. So ikaw yung sino pa yung nagboses yan? Gusto ko yung ganyang boses pero ibang atake. So doon papasok ngayon yung human touch, yung at mas mga valuable at mas mahal na tunay na boses ng tao. Kasi Ayan. may value yun. Alright. Sir, Yes. from you, AI should not be a friend but not be an enemy as well. Tama ba ga? Actually, again, pag sinabi mo kasing friend, tao yan eh. Hindi mo naman pwedeng Okay. gawing kaibigan ng isang bagay eh. Mhm. Gamitin mo siya bilang isang tool. Okay. So, at the end of the day, hindi rin siya kalaban dahil hindi rin siya tao. Okay. Ang nag-aaway lang naman at kaibigan, tao eh. Tama. Diba? Tama ka naman doon. No? Kasi yung Oo. AI, wala talaga siyang feeling, walang dahilan para makipag-away sa'yo. Exactly. Di ba? So it's just, pindutin mo lang yan dahil kailangan mo yan. O, gamitin kita. Wala siyang reklamo. Wala siyang Yes. sasabihin. Walang, Yes, hindi kahit yan manghihingi or whatever. magpagsalitain mo yan buong maghapon magdamag ng 24 hours, Hindi buong magrereklamo. buhay mo, hindi magrereklamo yan. Totoo yan. Hindi Totoo katulad ng tao. Okay. Alright. Sabi ko nga, ang problema sa tao, may attitude problem. Oo. At may kumbaga, kailangan mong pakisamahan. Ito, AI, hindi. Kasi, again, it's a tool. Correct. Alright. Well, Direct Choi, I apologize. Medyo mahaba yung panahon kailangan natin para pag-usapan natin ang Yes, buo sir. itong AI na ito. Pero the essence is, AI is a tool, as from you. Hindi siya kaibigan, hindi siya kaaway, no? Pero pwede mo siyang gamitin pag kailangan mo. Yes. Kaya lang mas importante pa rin yung mayroong Human touch. hindi tawag dito hindi high tech kundi high touch sabi mo. Yes, high Oo, touch. high touch. Hindi high tech ha. Gusto ko rin i-share sa Ronnie noon. Dahil sa AI na to, natupad yung 30 years kong pangarap, binuhay ko po si Jose Rizal. So, I created an AI bot, or AI agent na hindi na bot, na pwede mo na makausap si Dr. Jose Rizal. Talaga? Yung askrizal.org. Yes. Aba, So, pwede mo na siyang kausapin. Lahat po ng tungkol kay Rizal, pwede nyo itanong. sa kanya. What's Yes, that again? ng live. What's the site again? Ask Rizal, askrizal.org. Ayan. Ay, teka, may subscription ba ito? May bayad ba ito? Wala, libre lang to. Pinamimigay ko to. Dahil ito sa ngayon. educational. Yes. At Yeah. also kung may mga taong hindi naniniwala sa Diyos o may mga taong may pinagdadaanan, meron akong talktogod.online. Ayan. Okay. Well, maraming salamat, Direk Choi. May mga Thank panahon you pa very tayong much, Sir Ronnie. one time, imbitahan kita sa mas mahabang oras para magkakwentuhan tayo na tungkol dito Napakaganda sa po ng issue. Maraming mga taong dapat makaalam ng mga to. And many will Salamat learn po. from it. Okay? So, Yes, sir. any more message before we part to our ways? Again, ang ating boses ay gift from God and it's how we use it. That's our gift back to God. Gamitin natin to sa kabutihan, huwag sa kasamaan at patuloy nating
ibigay ang tunay at katotohanan sa kapwa at sa mga mamamayan. God bless everyone. Yun. Thank you, Direk Choi. Maraming salamat to. God bless and more power dyan sa Creative Voices. Creative Voices. Saya kalimutan ko sa dami. Sa tagal natin hindi nagpapalagpot, hindi na ako nakakapasal dyan. One time, pasal lang kita Thank you. dyan, sa Diyan. Yes, sir. Thank you. God bless. Direk Choi Pocholo Gonzales, the voice master of the Creative Voices. Maraming salamat po. Ronnie Ramos. Bardagulan sa radyo. Sabi ni